Well, it seems Region 3 din, because we have 400 schools that will open after July 29. Doon sa ibang region, sa Region 12, parang may 4 na eskwelahan yung malapit sa Libuasan Marsh. But so far, yun ang reports. But alam niyo naman, it's an evolving situation, di ba? So our regional directors, our assistant regional directors, umiikot yan, kinakausap ang mga mayors, kinakausap ang mga school principals as to yung damage nila at kung makaumpisa tayo sa July 29. So far yun, but we'll give you updates as we go along. Isa tayo sa pinakamaraming missed school days sa buong mundo. So kaya gusto man ng iba na i-postpone talaga natin ng malawakan o wholesale yung postponement na we cannot do it because alam natin, what if next week may tumama na naman tayo kung i-postpone natin. So yung may kaya, sana pumasok na siya. Because the learning loss is very real. And yun nga, number one, isa tayo sa pinakamaraming namimiss na klase sa buong mundo. At habang inaayos pa natin yung tinatawag na digital divide o yung abilidad natin magkaroon ng distance learning, eh kailangan doon pa rin tayo sa traditional methods. May dati yung araw na siguro kahit bumagyo, okay tayo 100%, pero wala pa po tayo doon. Last resort na lang, wala talaga pupuntahan at may threat to persons and property yung talagang malubha. Pero unahin sana yung covered courts, nakaset forth yun sa department order na inisyu natin kahapon. As much as possible, kung kaya nang bumalik sa mga tahanan, ikaw yun ang usapan. Opo, tas last question na lang po for Milo. Over 600 schools na daw yung na-damage or ang tanong ko lang po, no, gaano kaya katagal yung rehabilitation or reconstruction ng mga nasirang schools at mga na-damage because of Typhoon Katrina? It will take some time because sa DepEd meron tayong 2 billion rehabilitation fund. So yun, we can access that right away. But if it goes beyond that, we have to rely on other agencies at depende na yun sa kung gaano nila kabilis may ibas yung pera. Sir, pakialam may updated figure on damages and also, I understand may learning materials na pala na mga naka-preposition and na-damage din po in certain schools. Oo, nakita ko ngayon mismo sa may Quezon City, nabasa yung mga libro, but hopefully nga they'll be okay for Monday. As long as hindi naman bumalik yung bagyo, umakyat yung mga ilog, I think we'll be okay. Sa damage, the last figure I heard was 600 million, pero tingin ko mas mataas na ngayon. Sec, ask ko lang, final na lang po from me. Paano yung Brigada Eskwela po? Kasi marami pong mga eskwelahan po ang butikan and hindi po magawa yung Brigada Eskwela po sa kanilang lokal. Well, sa akin, nakikiusap tayo sa mga iba-ibang komunidad. And now is the time talaga na kailangan yung Brigada Eskwela, more than ever, di ba? Kung bago magbagyo, kinailangan natin yan. Mas lalo na ngayon, mas kailangan pa ng mga schools natin yung Brigada Eskwela. Thank you so much.